Let's now prepare ourselves for our worship, for our living Holy God. Let's open our Bibles to 2 Corinthians chapter 3. Alang sa itong morning meditation, 2 Corinthians chapter 3 verses 1 to 6. Look forward pa na ito pagbabasahon. Let's come before the Lord in prayer. Kampot na. Ang balaan, amanan, maluloy ng Diyos, kami salamaton sa kalubad ng grasya, kaluoy, pagatiman sa imong mga katauhan, isan pa man sa among tibok pamilya. Kami nakasugakod, kalampo sa tibok simana, padayon, makasimba, ining adlaw, ipapahulay, wailain, sidunggan, pasalamatan, ikaw lamang. Nagampok mi sa imong pag-inlog ka namo sa among mga kalapasan, sa iluha kami, lagay kami, putlik na kasing-kasing sa paglagad kinimo karong adlaw. O nagampok mi sa imong pagkuban, aron dili makawang among pagtigom, pagsimba kanimo. Nagampok mi sa proteksyon sa kaway, gikan sa among mga kaway, aron dili kami ma-distract gikan sa kamatuoran ng among pagapaminawon, pagatunon, gikan sa imong mga pulong ban sa imong alagad, ban sa tabang sa imong balang espiritu. Sa dama kami san paman sa among pagsugod sa meditation, may this prepare us to worship you with joy, with peace, with hope, with fear. Unay pag-respeto din ang kanimo kaliwala. Inaot ikaw yun ang among mapahimaya sa kaliwala. Sa among mga una, pagbati, sa among pag-worship ni mo ning adlaw pahulay. Kaluy imi o Diyos, dungga kami kinitanan namong ipangayo sa ngalan namong ni Ginoong Hesus. Amen. Ito ang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa 6. Magsugod na ba usab kami karon sa pagdayeg sa among kaugalingon o kinahanglan ba namo sama sa uban ang mga sulat sa pagpaila kanha kaninyo o gikan kaninyo? Kamo mismo mao ang among sulat sa pagpaila na nasulat diha sa inyong mga kasing-kasing na nahibaluan o mabasa sa tanang mga tao, o nagpadayag na kamo mao ang usa ka sulat ni Kristo among gihatod, sinulat dili pinagi sa tinta kundi sa Espiritu sa Dios nga buhi, dili diha sa mga papan nga bato kundi diha sa mga papan sa kasing-kasing nga unodnon. Mao kana ang pagsalig nga among nabatunan pinagi kang Kristo ngadto sa Dios. Dili nga kami tapos sa among pagalingon sa pag-angkon sa bisan unsa ingon nga gikan sa among pagalingon apan ang among katapos gikan sa Dios. Nga mao ang naghimo kanamong takos nga nag-alagad sa bag-ong kasabutan, dili sa nasulat kundi sa Espiritu, kay ang nasulat makamatay pa na Espiritu naghatag og kinabuhi. Sa English NASB, are we beginning to commend ourselves again, or do we need some letters of commendation to you or from you? You are a letter written in our hearts, known and read by all men, being manifested that you are a letter of Christ, cared for by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Such confidence we have through Christ toward God. Not that we are adequate in ourselves to consider anything as coming from ourselves, but our adequacy is from God, who also made us adequate as servants of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. So din ito makita, no? Si Apostol Pablo
panalipodaan sa mga nilimaong pangunahuna sa mga taga-Korinto, nakabahin sa iyang pag-apostolis, sa iyang mga pagsulat na diin siya padayon sa uban, una-una ang mga taga-Korinto lain ilang pananaw kang or pagsabot kang Apostol Pablo, nasa tuyo siyang kaugalingon lamang, siya daygon, siya ambisyon na siya mamasikat o nganak ng mga panguna-una, mga tawhanon ng panguna-una. Tungod po ni sa iyang isulti po sa katapusang bersikulo sa nilabay na Kapitulo 2, na din ingon siya ng iyang pagwali, dili sama sa uban nga gikurap ang pulong sa Dios. Pero siya sincero gid siya nga nag-alagad sa Dios, nga nagsulti diha sa mga pulong sa Dios, sa pulong ni Kristo o diha sa atubangan sa Dios. So lain na agnay maglain og una-una nga pud bahin niya nga siya sige lagday siyang pagalingon, sig panghambog siyang pagalingon isip nga lagad sa doors or diligid sa tinuray nga apostoles, speaking apostoles. So din hindi unahan na daan na are we beginning to commend ourselves again? Nagpapahila na po baka ako or kami, mga apostoles, sa among mga kaugalingon. Nagsugod na ba usab kami karon sa pagdaig sa among kaugalingon? Kaya muna antisipan niya dahil mga limaong mga panguna-una sa mga ubang mga taga-Korinto, kabahin niya. Kayang motibo isip na apostoles. Una yung kinanglan pa ba mong imong o kinanglan pa ba mo sama sa uban ang mga sulat sa pagpailangan na kaninyo o gikan kaninyo? Kanimang mga sa ilang panahon na ay mubiyahe na teacher or preacher magdala og commendation letter, papailang na kani siya litimo kauban na ng pikas ng iglesia o dapat ninyo dawaton sumagbit-bit yun na sila. Pero pa si Pablo wala din maghimo o commendation letter o pagpailang sa katinood na magtotoo o apostoles sa Ginoo. Pero yung giingnan sila nga igo na gyud ang ilang kinabuhi nga nabago tungod sa Ebanghelyo, testimony ni nga tinuuray ang iyang pagpangalagad sa Dios isip apostoles. Iyan yung tinaw din nga sila mismo na daan nila kinahanglan og sulat nga pagpaila nga apostoles kundi sa inyong kinabuhi nga nabago pinaagi sa Ebanghelyo sa Dios, sulat na mudaan gikan sa akong kasing-kasing ingon sa bersikulo 2. Ug kana mahibawan sa tanang tao nakita, nabasa na nila tungod sa epekto sa inyong kinabuhi. Sulat na sila daan gikan sa iyang kasing-kasing ug ang author ana si Jesus Christ nga ang nagbili gisulat pinaagi sa tinta kundi pinaagi sa buhi nga balaang espiritu. Wala gisulat diya sa papan sa bato kundi sa papan sa mga kasing-kasing sa mga tao nga usab dito sa Korinto. So niya kinanglan ebidensya na ang kamo nga taga-Korinto nga nangausap mo nangakabig mo ebidensya na pamutuod ang akong pagka-apostoles ang gaalagad ko nga pagkasinsiro ug kini sa tungod na nagkalampo sa akong trabaho, akong hago sa pagdala sa Ebanghelyo din na kaninyo ug kamo nabag-o ni tuo sa mensahe ni sunod kang Ginoong Hesus pikto na siyang hago isip apostoles o mananangyaw sa Ebanghelyo o pinaagi nga na wala na niya gidayeg ang iyang kabulingon kundi iyang gibutang ang iyang salig ug iyang pagkasupisente pagkatapos diya sa Dios mga hingingon dinhi sa verse 4 ngadto sa verse 6 ang iyang pagsalig nga maong nabatunan pinaagi kang Kristo ngadto sa Dios. Pinaagi rin kang Kristo ngadto sa Dios. Ang iyang pagkatapos nga isa ka apostoles o sa iyang paghago nagbunga og mga
bagong kinabuhi diya sa mga taga-Korinto nga kaabig sila. Ug mao na tungod kay iyang ibutang iyang pagsalig sa Dios. Mula gid siya giila verse 5 nga siya takos iniining trabaho ka. Takos daygon sa mga kalampusan niini verse 5. Not that we, no, mga apostoles, kami nga mga apostoles sa Apostol Pablo, not that we are adequate in ourselves to consider anything as coming from ourselves. Dili mi tapos no niining tanan ng mga kalampusan o kaniyang mga agaw nagatag kalampusan ulay limit tapos na ning sama nga murag gikan ni namo gyud among kusog ug abilidad kundi gikan ni ang pagkatapos gikan ni sa Dios mismo. So iya yung gitudlo ang grasya sa Dios tungod ni sa Dios. No nga naghago ko gidalit sincero akong pagdalas pulong pangilyo kaninyo walay sagol nga ako ang ambisyon alang ni sa inyong kaayuhan ug ang kalambuan sa gingharian sa Dios ug sa himaya sa Dios ug kini tanan gikan ni sa Dios na naghimo pud kanila nga mga apostoles takos sa sa verse 6 nga mao pud ang Dios nga naghimo kanamong takos nga nag-alagad sa bag-ong kasabutan sa New Covenant, who also made us adequate as servants of a New Covenant. Ang Diyos lagi yun, ninitanan mo yung author no? Sa inyong kausaban, sa akong paghago, ng kalampusan, sa akong pag-apostoles, kini, gikan yun ni tanan sa Diyos, ng iyang pagsalig sa Diyos. So atong makatunan din sa pasahay at basa ni Apostol Pablo, mabisan pa man nga daghan ang mga dili masalig niya kung naghimo niya mga una-una nga di mao sa iyang pagka-apostoles lahi iyang motibo dili siya sincero nga apostoles sa Dios pero si Apostol Pablo kabalo gid siya nagsalig ra gyud siya sa Ginoo sa Dios ug nagbuhat siya sa unsa ra gyud gisugod sa Dios kaniya wala siya apil nga tawhanon o kaugalingon nga ambisyon kung nangyari yung tuyo. Kung sarigit tuyo sa Ginoo siya no, mulambo ang ginagaya ni Kristo diya sa iglesia kung siya mahimaya. No? Moro gina iya. So, usa no, sa atong pag-alagad sa Ginoo, no? Ma-pastor man or elder or minister man ka or just a pure member of the church, sa atong pag-alagad, sige no, mga alagad kita, nanggit mga duties, butangin nato atong pagsalig diya sa Dios. No, sa atong pagsangyo, sa atong bangpang duties, no, atong pagkatakos na alagad diya sa Dios. Ibutangin natong pagsalig diya. No, kay diya kagid ang insaktong nadala og natay kalinaw sa atong kagalingon, sayod ta nga atong gibuhat, no? Na kung sa lagi kabubuton sa Dios ang isugod kanato nga makapahimaya niya, makahatag kalampusan o kaayuhan sa iglesia sa inyong harian. So kung nga na, kinapamantan ng kalibutan na naabugyod po uban ng ma-interpret o kimao sa atong mga pag-alagad sa Diyos nga di man na sincero si Juan na na siya kauglingon nga ambisyon, na sila intuyo di man yun ang Ginoo ba o ang church na siya Juan para lang na siya may isa. Umabot pa ng panahon ng manayang tao ng muwana sa katawan sa Diyos sa atong pag-alagad or sa no natay kalinaw sa atong kaugalingon inisalig man ta sa Ginoo wala pa makalampos na mga daotang pagsulti tinuuray mo kita nga nag-alagad sa Ginoo tubangan sa Ginoo sa paman sa isulti sa ubang tao pero tubangan sa Dios aprobado ta. And sa iglesia, aprobado ta, kaya aprobado ta sa Ginoo. And kung sa mga panay uban, isulti sa mga daotang tao, bahin sa mga katawan sa Diyos, iligin na magpalakuson. O, sama niya Apostol Pablo, atay kalipay sa sulod. Kaya nagmatinumanon na tao masilibon sa Diyos sa atong mga duties kaya sa atong Diyos. Kaya sa iyang gingaringan. So, magpabilin ta, no? Padayon nga mo maminaw siyang pulong sa iyang mando o sa iyang kabubuton kanina to nga itong buhaton diya siyang gingharian ato yung tumanong uban po sa pagsalig sa Diyos kaya ang ning gingharian kilamito naman ta mga alaga naman ta sama ni Apostol Pablo
bigyan nato kalimtan alang gyud sa kayuhan sa iglesia or sa ginarihan ni Kristo dinhi sa iglesia ug sa himaya sa Dios nga wala gyud makabuntog ang away na nato. Basta aprobado ta sa Ginoo o sa iglesia. May the Lord bless our meditation. Let us all stand.